Samantala, pinagtataboy ng MMDA ang mga nagtitinda sa ilang bangketa at footbridge. Sinita rin maging ang mga vendor na ginawang tulugan ang ilalim ng tulay ng MRT. Saksi si Steve Dailisan. Dali-daling nagligpit ang tinderang ito sa paanan ng footbridge sa Cubao, Quezon City matapos matulugang paparating na ang sidewalk clearing operations group ng MMDA. At sa pagpanik ng ESCOG sa footbridge, tumambad sa kanila ang malatsangging tagpo. Alam niyo naman ang bawal. Palaging pinagsasabihan kayo ng bawal. Alisin niyo na. Alisin na. Bago nito, makailang ulit binisita ng GMAUs ang ilan sa mga footbridge sa EDSA. Kaliwat kanan ng mga panindang nakasabit at nakalatag. Kaya mga pedestrian pa ang umiiwas sa pwesto. Nakakaistorbo sa daan. Yung mga naglalakad na naapektuhan din. So dapat siguro maklear yung sidewalk. Namataan pa ng GMAUs ang ilang mga uniformadong MMDA na imbes sa way ng mga vendor, inaba customer pa. Hinalap sila kanina ng head ng ESCOG pero di sila mahagila. Bago pa man daw kasi makapwesto ang mga vendor sa footbridge, dapat naharang na sa baba. Depende pa kung ano yung status nila sa employment. Pwede suspended, pwede terminated. Isinunod agad ang bangketa ng EDSA Cubao. Pag-akyat sa footbridge ng Monte de Piedad, hindi lang pala paninda ang kailangang ipalikit, kundi pati ang tulugan ng mga vendor sa ilalim ng tulay ng MRT. Yung mga pagtinda, paninda, pero yung gagawin yung tirahan, mali na yun, foul na yun. Yung mga ganyan nyo, mga kaldero, lahat to, nandyan po sa itaas, bawal mo sa amin. Pasado alas 11 kaninang umaga na isagawa ng MMDA yung clearing operations sa footbridge na ito. Mag-aalas 5 na ngayon ng hapon at tila business as usual na muli ang mga vendor, mas dumami pa sila. Mas malaki raw kasi yung chance na sila'y mabilhan, lalo na tuwing rush hour. Maghintay kami sa baba. Hanggang sila umalis, babalik ulit. Pero bawal daw po. Bawal talaga to. Alam namin po na bawal ang tulay. Siyempre po para lang sa hanap buhay, pangkain ng pamilya. Gusto rin natin matulungan yung mga kababayan natin maghanap buhay. Kaya lang, hindi nasa tamang lugar at tamang oras. At dahil sadyang di paawat ang mga vendor, nag-aaralan daw ng MMDA ang paglalaan ng window hours sa mga manininda para di makasagabal tuwing rush hour. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.